pinag-usapan namin ni Commandant Gavan, no, yung pagiging strict natin doon sa implementation ng overloading. Siguraduhin natin na walang overloading, no? Kasi pati yung mga maliliit na barko. Babantayan ng Department of Transportation at Philippine Coast Guard ang mga passenger vessel at ferry boat upang maiwasan ang overloading sa mga araw ng dagsana ang mga pasahero sa mga pantalan pauwi sa mga probinsya. Upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga uuwing pasahero sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election 2023 at yung mga magbabakasyon sa kanilang probinsya. Isa si Chinchin na galing Laguna sa mga maagang bumiyahe kasama ang anak upang makaiwas sa dagsa ng mga tao. Pero na-reschedule ang araw ng kanilang paglalayag dahil sa inabisuhan sila ng ticketing office na nagka-technical problem ang barkong sasakyan sana nila. Di niya din akalain na dodoble pa ang pamasahe ng kanyang anak na kakadalawang taon lang noong isang araw. October 24 dapat talaga, naging October 27. Gulat lang ang dito kasi, di ba, nagkuha akong promo. Tapos, yung pagka-promo ko, 751 lang. Tapos, akala ko insurance pa rin siya. 2829 na pala siya. Samantala, ayon sa sinagawang inspeksyon ng Philippine Coast Guard, 3 passenger vessels ang hindi muna pinapayagang makapaglayag dahil may nakita ang mga otoridad na kakulangan sa safety at security ng mga pasahero. Mayroong mga deficiencies na kailangan nilang i-correct, so hindi pa sila pwedeng maglayag. So ang term na ginagamit namin is detain. Actually, makakalayag din sila pagkatapos silang ma-correct yung mga deficiencies. Ayon pa kay Admiral Gavan, nagdagdag din sila ng Sea Marshal na kasama sa biyahe ng mga pampasaherong barko upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Dagdag pa ng PCG na sapat naman ang mga barko ngayong long weekend at naka-heighten alert na din sila simula noong Miyerkules hanggang November 5. Nagpapaalaala ang mga otoridad na huwag magdala ng anumang uri ng matutulis at matalim na bagay gaya ng kutsilyo, itak at ice pick upang hindi maantala ang kanilang biyahe sa pantalan. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.